Hello po, magandang gabi po sa inyo. Kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ang topic po natin sa gabing ito tungkol po sa Trinity. Kasi maraming hindi alam kung ano yung Trinity. Hindi po Trinity ang Diyos. Akin pong paalam sa inyo kung ano po yung Trinity. Ang Trinity po ng Diyos, yung kanyang pangalan. Trinity po ang pangalan ng Diyos. Yung pangalan po ng Holy Spirit, Jesus Christ din po yun. Yung pangalan ng Ama, Jesus Christ din. Yung anak, pangalan din, Jesus Christ. Yun po yung Trinity, yung pangalan nila. Pero ang Diyos po natin, hindi Trinity. Ang Diyos po natin, mag-ama, iisa po sila ng pagka-Diyos. Ayun po yung tamang aral ng Biblia, ng banal na kasulatan. Yun po yung tama. Yung Holy Spirit po kasi, ano po yun? Yung kapangyarihan po na mag-amoy yung Holy Spirit. Yun po ang tamang aral ng banal na kasulatan. Ang Trinity po, yung pangalan po ng Diyos. Isa lang po ang pangalan ng Ama at ng Anak ng Holy Spirit. Pero ang Diyos po, mag-ama. Dalawa po ang Diyos, pero isa po sila ng pagka-Diyos, Ama at Anak. Ganun po. Kasi po ang upuan sa langit, dalawa po ang upuan sa langit eh. Magkaiwalay po sila ng Ama eh. Kaya yung Diyos natin, hindi po iisa yon na Trinity. Wala pong Trinity ang Diyos. Ang Trinity sa Diyos po, yung kanyang pangalan. Iisa lang po ang pangalan nila. Ganun po. Yun po ang topic natin. Ang pangalan ng Diyos, Trinity, Jesus Christ, yung Holy Spirit, yung Ama, at saka yung Anak. Pero ang Diyos po natin, mag-ama po, iisa po sila ng pagka-Diyos. Yun po yung tamang aral po ng banal na kasulatan. God bless po. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Ang Trinity po ng Diyos, yung kanyang pangalan, hindi po yung ang Diyos natin Trinity. Iisang Diyos, tapos Ama at Anak, hindi po ganun. Dalawa pa ang Diyos, isang Ama, isang Anak, pero iisa po sila ng pagka-Diyos. Ganun po ang aral ng Holy Scripture, ng banal na kasulatan. Kasi ang Panginoong Yesus po nakaupo sa kanan ng Ama. Kaya ang Diyos natin, dalawang person po yun, isa sila ng pagka-Diyos. Nakaupo siya sa kanan sa kalangitan. No? Ito, basahin ko po sa inyo sa mga awit, 110, Kabanatay 1. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtubungan mo ang iyong mga kaaway. O yun, nakaupo yung Panginoong Yesus po sa kanan ng Ama Kaya yung Diyos po natin, hindi po Trinity yun. Ang Trinity po sa Diyos, yung kanyang pangalan. Isa lang po ang pangalan ng Ama at ng Anak. Kaya pag nagbautismo si Apostol Pablo, Jesus Christ lang sa pangalan ng Panginoong Yesus sila nababautismuhan. Ganun po. Hindi po Trinity ang Diyos. Ang Trinity sa Diyos yung kanyang pangalan. Pero mag-ama po ang Diyos, isa po sila ng pagka-Diyos. Kasi marami pong verses na mababasa sa Biblia na ang Panginoong Yesus nasa kanan ng Ama. Ito pa po sa Colosas 3:1. Babasahin ko sa inyo sa Colosas 3:1. Nakaupo ang Panginoong Yesus sa kanan ng Ama. Colosas 3:1. Kung kayo ay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. O yun po, nakaupo ang Panginoong Hesus sa kanan ng Ama, sa kanan ng Diyos. Ayun po, hindi po Trinity ang Diyos kasi separate sila ng upuan Saka yung kung paano binubuhay ng Ama yung patay, ganun din yung anak, kakaseparate po yung Panginoong Yesus. O basahin ko po sa inyong muli dito po sa Colosas
Kapitulo 3, ang kabanatay 1. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. O yun, nakaupo po sa kanan ng Diyos ang Panginoong Yesus Meron pa rin po rito mababasa sa Hebreo. Sa Hebreo 8. Ito po sa Hebreo, Kapitulo 8:1 ng Hebreo. Ang kinauwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. O, nakaupo ang Panginoong Yesus sa kanan ng karangalan sa mga langit. O, kaya hindi po Trinity ang Diyos. Ang Diyos po natin, mag-ama, iisa po sila ng kalagayan ng pagka-Diyos. Kasi sabi ng Panginoong Yesus, ako at ang Ama iisa. Ibig sabihin po nun, iisa sila ng kalagayan ng pagka-Diyos. Marami pong verse na mamabasa ang Panginoong Yesus nasa kanan ng Ama. Nakaseparate po sila, hindi po sila Trinity, hindi po sila tatlong isa, hindi po. Ang tatlong isa sa Diyos, yung kanyang pangalan. Isa lang po pangalan ng Ama at Anak, Jesus Christ. Yan po tamang aral. Ito po, basahin ko po uli dito sa ibang talata ng Biblia, sa Hebreo din, 1:3. Dito po, Kapitulo 1, ang kabanatay 3. Palibasa yung sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, tumaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamagitan salita ng kanyang kapangyarihan. Nang kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. O yun o. Nasa kanan po ang Panginoong Yesus Kaya ang Diyos po natin, hindi po yan Trinity. Kasi nga, nandun siya sa kanan ng Ama Naka-separate po ang Panginoong Yesus Nandun siya sa kanan, yung Ama nasa kaliwa. Ayun po, marami pong verse na ang Panginoong Yesus nasa kanan ng Ama. Hindi po ang Diyos natin Trinity. O, meron din po ritong mababasa sa sa Roma 8:34. Nasa kanan po ang Panginoong Yesus. Ito po. Kaya ang Diyos po natin hindi Trinity kasi nakaseparate po yung yung Ama. Yung Holy Spirit po kasi, kapangyarihan po yun ng mag-ama. Mamaya po babasahin ko sa inyo. Kapangyarihan po siya ng mag-ama, yung Holy Spirit. Ito po, sa may Roma 8:34. Sino ang hatol? Si Kristo, Jesus, na namatay, oo, yaong nabuhay ng muli sa mga patay. Na siyang nasa kanan ng Diyos. O, nasa kanan ng Diyos, sabi na siya namang namamagitan dahil sa atin. Nasa kanan po ng Diyos Ama ang Panginoong Yesus. Kaya hindi po ang Diyos natin, hindi po Trinity. Kasi separate po sila ng upuan Magkaiwalay po sila Basahin ko po sa inyo muli dito sa Roma, Kapitulo 8, ang kabanatay 34. Sino ang hatol? Si Kristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na muli sa mga patay. Siyang nasa kanan ng Diyos na siya namang namamagitan dahil sa atin. O, magkaiwalay po sila Kaya hindi po Trinity yung Diyos natin. Ang Diyos po natin, mag-ama, isa sila ng kalagayan ng pagka-Diyos. Ganun po. Wala pong Trinity ang Diyos, kundi ang Diyos po natin mag-ama. Ang Trinity po sa Diyos, yung kanyang pangalan. Miski doon sa langit, walang makapagbubukas ng ng aklat Yung sa katunayan na ang Panginoong Yesus nakaseparate yan sa langit. Kasi yung nakaluklok sa langit, kinuha niya yung aklat sa nakaupo sa trono, sabi sa banal na kasulatan Kahit sa bagong langit, nakaseparate po yung upuan ng Panginoong Yesus. O, eto, basahin ko po sa inyo dito sa Apokalipsis 22. Sa bagong langit at lupa, separate din po yung
yung upuan ng Panginoong Yesus. Kaya hindi po Trinity ang Diyos natin, kundi yung Ama at Anak, isa po sila ng kalagayan ng pagka-Diyos. Ito po sa Apokalipsis, yung sa bagong langit at lupa. Kasi nakaiwalay yung upuan ng Panginoong Yesus dun pati yung Diyos na Ama Ito po, basahin ko po sa inyo. Yung sa bagong langit at lupa. Sa Apokalipsis 22, Kabanatay 1 hanggang 3. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng kordero. O tanyo nga, sa luklukan ng Diyos at ng kordero, sabi rito, patuloy ko po, sa gitna ng lansangan na yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pampagaling sa mga bansa at hindi na magkakaroon pa ng sumpa at ang luklukan ng Diyos at ng kordero ay naroon. O tanyo nga, magkaiba yung luklukan nila. Naroon yung kordero ng Ama saka ng luklukan ng Diyos, ng kordero. Magkaiba, separate, patuloy ko po, at siya ay paglilingkuran ng kanyang mga alipin. O yun po, magka-separate po yung Ama at saka Anak. Kaya hindi po Trinity ang ating Diyos, kundi ang Trinity sa ating Diyos, yung kanyang pangalan, isa lang po ang pangalan ng Ama at ng Anak. Ganun po. Ayun po, yun talagang wala pong Trinity, hindi po Trinity ang Diyos natin, kundi yung pangalan nilang Trinity. Yun po ang tamang aral ng banal na kasulatan. Sa katunayan, yung na magkaiwalay sila kasi dito sa langit, siya yung kumuha sa aklat na nakaupo sa luklukan sabi rito kasi nga lang mahaba tong basang to. Pakinggan nyo lang po. Yung nakaupo sa luklukan, siya yung kumuha sa aklat doon. Kaya katunayan na hindi po sila isang tatlo. Hindi po Trinity ang Diyos. Kasi yung aklat sa nakaupo sa luklukan, ang Panginoong Hesus ang kumuha. Kaya hindi po sila Trinity. Magka-separate po yung Ama at ang Anak. Kaya nga binigyan nga siya ng sarili niyang buhay Sabi sa banal na kasulatan Ito, basahin ko sa inyo sa Apokalipsis 1 hanggang 7. Mahaba po kasi ito kaya Ito, basahin ko sa inyo Apokalipsis 5:1 hanggang 7. At nakita ko sa kanang kamay niyong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas, na tinatatakan na may higpit ng 7 tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sino ang karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? Sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. Ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, narito ang leon, ang angkan ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na katayo, na wari pinatay, na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niyong nakaupo sa luklukan. O yun Kinuha po ng Panginoong Yesus yung aklat sa Ama, yung nakaluklok sa luklukan, ang ibig sabihin po nito. Kaya magka-separate po yung Ama at saka Anak. Hindi po Trinity ang Diyos natin. Yung sabihin nila, siya na yung Ama, siya yung Anak. Hindi po. Separate po yung Ama, ang Diyos natin. Yung Ama at Anak, magkaiba po yun. Iisa lang po sila ng kalagayan ng pagka-Diyos. Ito kasi sa 7 ng Apokalipsis, basahin ko sa inyo. At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niyong nakaupo
sa luklukan. O, kita nyo nga po yun, kinuha niya yung aklat sa nakaupo sa luklukan, kaya hindi po Trinity ang ating Diyos, kundi isa po ng kalagayan ng pagka-Diyos, ang ating Ama at ang Anak. Ganun po yun. Ang Trinity po sa Diyos, yung kanyang pangalan, yun po. Kasi ang ating Diyos, meron po siyang sariling kalagayan, may sarili siyang katayuan. Sabi nga binigyan siya ng minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Sabi ng banal na kasulatan, yung lahat ng pagka-Diyos nasa Panginoong Yesus din. Ibig sabihin po nun. Kaya nga kung paano yung Ama bumubuhay ng patay, ganun din po siya. Kaya hindi po Trinity ang ating Diyos. Mali pong aral yun yung Trinity. Ang Trinity po sa ating Diyos yung kanyang pangalan. Isa lang po ang pangalan talaga ng Ama at ng Anak. Jesus Christ lang din po. Ito po, kasi yung separate tong ginagawa nila kasi kung paano yun daw yung Ama bumubuhay ng patay, pati siya, nakaseparate sila sa pagbubuhay ng patay Kasi meron siyang sariling kapangyarihan. Ginawa ng Ama yung kapangyarihan niya ay manahan sa Anak, sabi ng banal na kasulatan. Ganun po yun. Ito, basahin ko po to dahil meron siyang sariling kapangyarihan sa 5:19. Ito po kasi kung paano daw yung Ama bumubuhay ng patay, pati siya bumubuhay din. Kaya magka-separate po yung Ama at saka Anak. Hindi po Trinity ang ating Diyos. Magkaiba po yun. Saka dalawa po ang luklukan sa langit, saka upuan. At saka yung Holy Spirit, wala pong luklukan kayong mababasa sa langit. Wala pong upuan doon ng Holy Spirit. Wala siyang person doon. Kundi yung Holy Spirit po, kapangyarihan ng Ama na pwedeng bumalik sa Kanya yung Holy Spirit niya. Pwedeng bumalik yung Holy Spirit ng Ama at Anak sa kanila. Kasi kapangyarihan lang po nila yun Ito, basahin ko po rito sa inyo sa 5 kasi merong sariling kapangyarihan ng Panginoong Yesus Sabi sa banal na kasulatan Ito po sa may 1:5-19 patuloy hanggang 21:26. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak at sa gayon ding paraan. Ginagawa rin ng anak. Sabihin, may gawain din po yung anak. Kaya hindi po Trinity yung Diyos. Ito, patuloy ko po, sapagkat isinisintihan ng Ama ang anak at sa kanya ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa. At lalong dakilang gawa kaysa mga ito ang sa kanya ipakikita niya upang kayo magsipanggilala sapagkat kung paano binabango ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Yun po, kung paano daw yung Ama bumubuhay ng patay, gayon din yung anak. Kaya separate po sila rito, hindi po sila Trinity ang Diyos. Mali pong aral yun yung Trinity. Ang Trinity po sa ating Diyos, yung kanyang pangalan. Kasi lahat ng mga bagay, binigay na po yan ng Ama sa kanya, yung langit at lupa, tao. Talagang yan ang binigay ng Ama sa kanya talaga, yung langit at lupa, tao. Ang pinamana sa Panginoong Yesus, lahat ng kapangyarihan, pinamana ng Ama yan. Pati pangalan, pinamana sa kanya. Kasi hindi naman pwedeng mag-imbento ang Ama ng pangalan. Na syempre, pag inimbento, nilikha ng Diyos yung pangalan na ibibigay sa anak, nilikha yun, nilalang. Kundi yung binigay niyang pangalan mismo sa Panginoong Yesus, yung kanyang pangalan. Ganun po. Kaya hindi po, hindi po siya Trinity. Ang Trinity sa Diyos, yung kanyang pangalan, hindi po yung person na isa lang, yung Ama sa Anak,
Hindi po yun. Yung pangalan lang po. Pangalan po yung pinamana sa Panginoong Yesus. Yung pangalan din ng Ama. Ito po, yung pinamana sa Panginoong Yesus, yung kapangyarihan ng Ama, yung pangalan, yung sanlibutan, yung tao, lahat yan sa Panginoong Yesus din lahat yan eh. Pati pangalan, binigay ng Ama sa Kanya yan. Kaya nga sabi nga ng Panginoong Yesus luluwatiin mo yung pangalan, Ama, oh. Kasi hindi naman pwede pong mag-imbento ang Diyos ng pangalan, lilikain niya yung pangalan, bibigay sa anak, para maglikha. Nilikha niya lang yun, nilalang. Kundi yung binigay sa Panginoong Yesus na pangalan, yung pangalan din niya, yun po yung binigay. Kasi po, pag nagbigay ng mana ang Panginoong, ang Ama, magpakailanman po yun, hindi lumilipas yung kanyang ibinibigay na mana. Kasi nga, Diyos po siya eh. Ito po, basahin ko po sa inyo sa Hebreo 1:4, yung pangalan ng binigay sa kanya, na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibhasay, nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. O yun, no? Yung pangalan ng Ama, ibinigay po yun sa Panginoong Yesus. Ang pangalan po kasi ng ating Ama, Jesus Christ din po yun eh. Jesus din po ang pangalan ng ating Ama. O. Basahin ko po sa inyo muli. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibasay, nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Ayun po. Pati pangalan po, pinamana ng Ama sa Panginoong Yesus. Kaya ang Trinity po sa ating Diyos, yung kanyang pangalan. Pati kapangyarihan, sabi nga, minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Kaya lahat ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos, nasa Panginoong Yesus. Pati pangalan, pati lahat po yun. Ito po, sa may Colosas 1:19. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. O yun o. Pinanahan ng Ama ang lahat ng kapangyarihan niya sa Kanya eh. Yung pati pangalan, binigay niya yan. Ito rin po, may mababasa rin po tayo rito sa sa may 2:9 ng Kolosas, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan, ayon sa laman. O yun o, yung pagka-Diyos talaga, ipinamana ng Ama yan sa Panginoong Yesus, pati pangalan. Kaya pag nagbautismo nga po si Apostol Pablo, the name of Jesus Christ, kasi nga ang buong kapuspusan ng Ama nasa Panginoong Yesus eh. Pati pangalan po yun, isa po sila ng pangalan ng Ama. Kaya nga sabi nga ni rito ng Panginoong Yesus luluwaltiin mo yung pangalan, sabi niya sa Ama eh. Kasi isa lang po ang pangalan ng ating Ama at ng Anak, pero two person po sila, isa sila ng kalagayan ng pagka-Diyos. Ganun po ang aral ng Holy Bible, ng Biblia. Yung Holy Spirit, kapangyarihan lang po yun ng mag-ama. Sabi nga, hindi dakila ang sinugo kaysa nagsugo. At ang alipin hindi dakila sa kanya nagsugo. Ganun po yun. Kaya magkakaiba po yun. Hindi po Trinity ang ating Diyos. Ang Trinity po sa ating Diyos, yung kanyang pangalan, isa sila ng pangalan ng Ama at ng Anak. Ito po, sabi ng Panginoong Yesus dito, yung niluwalhati rito, yung Panginoong Yesus. Pero sabi ng Panginoong Yesus, luluwatiin mo yung pangalan, Ama. Kasi nga yung pangalan ng Ama nasa Panginoong Yesus, yun din pong pangalan ng Ama Jesus Christ din eh. Ito po, sa 1:12-28, sabi ng Panginoong Yesus dito, Ama, luluwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. O yun o. Ang niluwalhati rito, yung Panginoong Yesus, yung pangalan. Kasi nga yung pangalan ng Ama nasa Kanya din. Hindi naman pwedeng luluwalhatiin ng Ama yung kanyang sarili dahil makapangyarihan na siya.
Yung Panginoong Yesus nagpakababa, kaya sabi niya, luluwalhatiin mo yung pangalan. Kasi nga yung pangalan ng Ama, nasa Panginoong Yesus din. Kaya pag nagbautismo si Apostol Pablo sa pangalan ng Panginoong Yesus, dahil isa lang sila ng pangalan. Ito po, basahin ko po sa inyong muli sa 1:12-28. Ama, luluwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Ayun, niluwalhati rito yung Panginoong Yesus. Pero yung Panginoong Yesus, yun din po yung pangalan ng Ama. Kaya nga luluwalhatiin. Kasi nga yung pangalan ng Ama nasa kanya rin. Ang buong kapuspusan ng Diyos ay na kay Kristo. Sabi ng banal na kasulatan. Ganun po. Kaya isa po ang pangalan ng ating Diyos. Yun po ang Trinity sa Diyos. Yung Holy Spirit, yung Ama. O yun, isa lang po yung kanyang isa lang po ang pangalan ng Holy Spirit at ng Ama. Ganun po yun. Ito, yung pangalan ng Holy Spirit, yung sabi ng Panginoong Yesus. Ito, sa may 1:14-26. Ito po, sa 14:26. Yung Holy Spirit, sinugo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Dito po sa 14 ng 1. Kapitulo 14, ang kabanatay 16. Datapwat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Yun, sa kanyang pangalan susuguin yung Holy Spirit. Kaya nga yung Holy Spirit, ang pangalan nun, Jesus Christ yung nananahan sa atin magpakailanman sabi ng banal na kasulatan Patuloy ko po, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo ay aking sinabi. Yun yung magtuturo sa atin sa habang panahon, forever, yung Holy Spirit. Pero sa pangalan din po ng Panginoong Yesus yun, yung Holy Spirit. Basahin ko po sa inyo. Muli, dito sa 14 ng 1, Kapitulo 14, kabanatay 26. Datapwat ang mga aliw sa makatwid bagay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan ay siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo ay aking sinabi. Yun po. Holy Spirit din po ang pangalan ng ating Panginoon, ng Holy Spirit, Jesus Christ din. Isa po ang pangalan ng Ama at ng Anak. Kaya nga siya yung nananahan sa atin magpakailanman yung Holy Spirit Sabi sa banal na kasulatan ito po basahin ko po sa inyo dito sa ikalawang Timoteo 2:11. Siya yung nananahan sa atin magpakailanman yung Holy Spirit na yun. Siya yung magtuturo po sa atin ng lahat ng mga bagay, sabi ng Panginoong Yesus. Puno 14. Ito po yung Holy Spirit. Yun po yung mananahan sa atin magpakailanman yung Holy Spirit. Ang pangalan po nun, Jesus Christ. Ito po sa ikalawang Timoteo 1:14. Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Yung Espiritu Santo, yun ang mananahan sa atin magpakailanman makakasama natin na magpapaalala ng lahat ng mga bagay, sabi ng Panginoong Yesus. Basahin ko po ulit sa inyo para maintindihan nyo rito sa 14 ng 1. Sa 1:14-26, datapwat ang mga aliw sa makatwid bagay
ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. O, pangalan niya, yung Holy Spirit. Siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng mga sa inyo'y aking sinabi. O yun, yun ang makakasama natin habang panahon, yung Holy Spirit. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya yung pangalan po ng Holy Spirit, Jesus Christ po rin yun, ang pangalan nila. Ito po, katunayan, pag nandito po ang pangalan niyan, Jesus Christ din. Sa katunayan, ito mababasa natin dito sa Ikalawang Korinto 13:5. Ikalawang Korinto 13, ang kabanatay 5. Ito po. Sisatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo na nga sa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Yesu Kristo ay nasa inyo? O kita nyo nga, si Yesu Kristo nasa atin. Yun po yung Holy Spirit. Pangalan din po ng Holy Spirit, Jesus Christ din po yun. O, basahin ko po sa inyong muli, dito po sa Ikalawang Korinto 13, kabanatay 5. Sisatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y na nga sa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Yesu Kristo ay nasa inyo? O kita nyo nga si Yesu Kristo po yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit po kasi, pangalan po yun ng Diyos. Yun po talaga ang pangalan ng Diyos, Jesus Christ. Hindi naman pwede yung pangalan ng Holy Spirit, tapos yung pangalan ng Ama, iba. Kasi Espiritu rin po ng Ama yun eh. Espiritu ng Ama yung Holy Spirit eh, pati Panginoong Jesus eh. Kaya ang pangalan po ng ating Diyos, Jesus Christ po yun. Isa lang po sila ng pangalan ng Ama at ng Anak. Yun po ang Trinity sa Diyos, yung pangalan, pero magkaiba po sila ng person, sang Ama, sang Anak. Ganun po yun. God bless po. Sana naiintindihan nyo. Ito po, kaya nga po kung magbautismo sila, sabi ng Panginoong Yesus, dito po sa Mateo, sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang hinihingi po rito, na baptize, na bautismo, yung pangalan, hindi po yung, sabi kasi ng iba, kung turo kasi ng iba, kung saan daw yung pangalan ng tatlo, ng Ama, dun ka raw babautismohan. Hindi po, mali pong aral po yun. Ang tama pong aral, yung pangalan ng ibabautismo sa tao, yun pong tama. Ang hinihingi po rito, bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo eh. Babautismo ka sa pangalan ng Ama at sa pangalan ng Anak at ng Holy Spirit. Isa lang pangalan ng ating Ama, ang Anak at ang Holy Spirit. Yun po yung tamang aral, yun po yung Trinity sa Diyos. Yung kanyang pangalan, iisa lang. Ito, basahin ko po sa inyo rito sa Mateo 28:19 patuloy. Yung kanyang, ang hinihingi po rito, pangalan hindi naman po lugar yung kung saan yung lugar yung pangalan ng Diyos, yun daw, doon daw magbabautismo. Mali po yun. Kundi ang hinihingi po ritong ipapambautismo, yung pangalan, kasi nga yung pangalan ng Diyos, makapangyarihan yun eh. Sabi nga, sa kanina mang iba'y walang kaligtasan. Sabi ng banal na kasulatan, kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Yesus. Dahil iisa lang ang pangalan ng ating Ama at ng Anak at ng Holy Spirit. Yun po ang Trinity sa Diyos. Para malaman nyo po kung ano po yung Trinity. Ito po, basahin ko po sa inyo sa Mateo 28:18 patuloy. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. O yun ipapambautismo rito yung pangalan nilang tatlo. Yung pangalan ng Ama, ng Anak at ng Holy Spirit. Hindi po yung nandun yung pangalan ng Ama, doon ka babautismuhan, mali po yun.
Kundi ang hinihingi po ritong bautismo, yung pangalan. Kasi nga, ang pangalan ng ating Ama at ng Anak, Holy Spirit, isa lang. Yun pong Trinity sa kanila. Pangalan. Isa lang ang pangalan ng ating Diyos talaga, Jesus Christ. Yun po. Sana po naiintindihan nyo. O basahin ko po sa inyong muli. At lumapit si Jesus sa kanila na sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit, sa ibabaw ng lupa, ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayun po, ang Trinity sa Diyos, yung kanyang pangalan, pero magkaiba po sila ng person. Ano po yun? Yung separate po yung Ama at saka Anak, kasi nga, dalawang luklukan po sa bagong langit at lupa miski sa langit, may dalawang luklukan po din, upuan po din Kaya nga kung magbautismo si Apostol Pablo sa pangalan ng Panginoong Hesus, kasi nga isa lang po yung pangalan ng tatlo, yung Ama, yung Anak, ng Holy Spirit. Ito po basahin ko po sa inyo dito sa sa Gawa 47-48. Sabi po rito, sa Gawa, dito po sa Gawa ng mga Apostol, sa Gis, ang kabanatay 47-48. Mangyayari bagang hadlangan ng sino man ang tubig upang wag mga bautisman itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin. At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo, na magkagayon kanilang ipinamanik sa kanya na matirang ilang araw. Binautismohan sila rito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yun po talagang tunay na pangalan ng Diyos, yung Jesus Christ. Miski nga nung panahon ni Moises, Jesus Christ din ang binabautismo ron yung sa kapanahunan ni Moises. Jesus Christ din po sila nabautismuhan, yung mga Israel. Ito po, basahin ko po sa inyong muli dito na sa Gawa 10:48. At intusan niya sila na magbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Meron din po rito mababasa sa 8:16 ng Gawa. Ayan po yung Trinity sa Diyos, yung kanyang pangalan, Jesus Christ. Andito rin po sa 8 ng Gawa 16. Sapagkat ito hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Miski sa kapanahunan ni Moises, pangalan din ng Panginoong Hesus binautismo sa mga Israel nung tumatakas sila sa kamay ni Paraon. Ito po. Basahin ko po sa inyo rito sa Gawa 16. Sapagkat ito hindi pa bumababa kanino man sa kanila, kundi sila ay nangabautismohan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nabautismohan sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kasi nga, ang pangalan ng ating Ama at ang Anak, Espiritu Santo, isa lang. Hindi naman pwede yung pangalan ng Holy Spirit, iba, tapos iba rin yung pangalan na nasa langit ng Ama. Hindi po yun. Isa lang po pangalan talaga ng ating Diyos, generally, yung Jesus Christ. Marami po siyang pangalan, pero yun po talaga ang Trinity sa Diyos, yung kanyang pangalan. Meron din po mababasa rito, na sa 19 ng Gawa 5, yung binabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ang kanilang marinig ito ay nangabautismohan sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yun po ang binabautismo sa kanila
sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kasi nga yung pangalan ng Ama at ang Anak iisa lang. Ganun po, God bless po. Sana naintindihan nyo. Sa katunayan, na ang pangalan ng ating Diyos, Jesus Christ, dahil kasi nga yung mga Israel, nabautismuhan din sila sa pangalan ng Panginoong Yesus nung sila nagsisitaka kay Paraon. Ito po sa may unang Korinto 10:1-4. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangasa ilalim ng alapaap. At ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu. Sapagkat nagsiinom sa batong yaon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. O kita nyo ngayon si Kristo, sabi rito, nangabautismuhan, sabi rito, basahin ko rito sa 2, ang lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap sa dagat. At ang lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu, at lahat ay nagsiinom din ng isang inuming ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong yaon sa Espiritong sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. O kita nyo ngayon, nangabautismuhan din yung ating mga magulang, yung kapanahunan ni Moises, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kasi nga yun yung pangalan din ng Ama, yung Anak isa lang Yun po talaga ang pangalan, Trinity sa Diyos, yung kanyang pangalan, Jesus Christ. God bless po, sana naintindihan nyo. Ganun po yun, isa lang po ang pangalan ng ating Ama, ng Anak, Jesus Christ. Si Juan nga po, si Juan Bautista, hindi naman ding tinuturing na si Juan yun Kasi nga si Juan, yung espiritu ni Juan, taglay din yung espiritu ni Elias, taglay din ni Juan Hindi nga kinikilala ng Panginoong Yesus na si Juan yun kundi ang pagkakilala ng Panginoong Yesus kay Juan at si Juan Bautista, isa lang. Kasi nga, yung espiritu ni Juan Bautista na kay Elias, yung espiritu ni Elias pala na kay Juan Bautista, ganun po yun. Yung nasa loob ng katawan ni Juan Bautista, espiritu ni Elias po yun Ganun po yun. Kaya ang ating Diyos, kung ano yung pangalan ng Holy Spirit, yun din po yung pangalan ng Ama. Ganun po yun. Iisa lang po ang pangalan ng ating Ama, ng Anak, ng Holy Spirit. Kita nyo to, basahin ko po rito yung sa inyo yung K1, Yung espiritu kasi ni Elias na K1, pero hindi kinukonsider ng Panginoong Yesus na si Juan Bautista yun, kundi si Elias yun. Kasi nga yung espiritu ni Elias, ni Juan na kay espiritu ni Juan ni Elias na kay Juan Ganon din po yung Holy Spirit. Pwede ba yung pangalan ng Holy Spirit magkaiba sa langit Ama? Espiritu ng Ama rin yung Holy Spirit. Kapangyarihan po lang niya yun. Basahin ko po rito sa inyo sa Mateo 17:11. Hindi kinukonsidera ng Panginoong Yesus na si Juan Bautista to kundi si Elias basahin ko po sa inyo sa 17:11 ng Mateo. Patuloy hanggang 13. At sumagot siya at sinabi, katotohanan si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Datapwat sinasabi ko na sa inyo, na parito na si Elias at hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang ibigin. Gayon din naman ang Anak ng Tao magbabata sa kanila, na magkagayoy na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista, ang sa kanila ay sinasabi niya. Si Juan Bautista kasi at saka si Elias, isa lang espiritu nun. Kaya ganun din po yung Panginoong Yesus. Saka yung pangalan niya, espiritu ng Ama yung nasa Panginoong Yesus Kaya ang pangalan ng ating Panginoong Diyos,
Jesus Christ lang po yun. Wala na pong iba. Yun po ang Trinity sa Panginoong Diyos, sa Diyos. Ganun po, God bless po. Sana naintindihan nyo ang Trinity sa Diyos. Yung kanyang pangalan, pero magkaiba po sila ng person, isang ama, isang anak. Kasi nakaseparate yung pagbuhay ng ama sa mga patay, nakaseparate din yung pagbuhay ng anak sa mga patay. At saka yung upuan nila, separate sa bangong langit at lupa, ganun din sa langit. Marami po kasing verses na yung ama at anak, nakaupo sa kanan yung anak. Ganun po. God bless po. Sana naintindihan nyo na hindi po Trinity ang ating Diyos. Kundi ang ating Diyos po, mag-ama, isa po sila ng kalagayan ng pagka-Diyos sa 1:10:30 saka sa Isaiah 46. Doon niyo po yan mababasa. God bless po. Sabi ng Panginoong Yesus doon, ako at ang Ama ay isa. Ibig sabihin po noon, isa sila ng pagka-Diyos kung ano pong ginagawa ng Ama, kaya rin pong gawin ng Panginoong Yesus. Ganun po, isa po sila ng kalagayan ng pagka-Diyos at ang Trinity sa kanila ay yung pong pangalan. God bless po, I love you po sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Sana po naintindihan nyo. God bless. Ingat po palagi.